Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kabatid, tinipon tayo bilang kaahanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa aming mabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita.
kaya't siya ay inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tumugon siya, pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya ay nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga alagad sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin ay dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang
sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananan sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Ganyan din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Pakitanong nga ang katabi kung kumain na. Kumain na ba? Mahalaga po yung pagkain dahil kung hindi, manlulupay-pay tayo. Kailangan tayong busog lagi dahil lalo pa sa mga panahong ito, mainit. Hindi lang ang panahon ng mainit, pati mga isyo sa gobyerno, mainit. Pati sa Meralco, nagkakainit ng ulo. Sa sobrang taas ng singil, sasabihin dahil mainit, pero sana dahil mainit, nag-a-adjust din lahat, Kaya maganda po at napakahalaga na kumakain tayo. Pero pakitanong nga ulit yung katabi, kailan ka huling kumain? Yung pagkain na pinag-uusapan natin dito tandaan niyo po Of course, gaya ng sabi ko, mahalaga yung pagkain pisikal. Yung may kanin, may ulam. Pero yung pagkain na pag-uusapan natin dito ay higit pa ang maibibigay sa mga pang-araw-araw nating pagkain. Dahil ang sabi ng Poong Jesus Nazareno, hanggat hindi kayo kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, hindi kayo mabubuhay. Sabihin niyo nga po, mabubuhay. Buhay ba yung katabi o ano ba? Buhay pero walang buhay. Buhay pero parang walang saysay ang buhay. Kaya nawa, sa araw na ito, Biyernes, nagtitipon-tipon tayo, mga tinatawag natin na ating mga sariling deboto ng Poong Jesus Nazareno.
na napakahalaga sa kanyang pagtuturo sa araw na ito, ipinagsisigawan sa atin kahit ng mga nakalipas na araw na sinasabing, kumain ka, tanggapin mo ang tinapay na ibibigay ng Poong Nazareno. Kumain ka ng tinapay na bumaba mula sa langit. Kung gusto mong mabuhay, kumain ka. Kasi yung katotohanan, marami sa atin din naman ang pumupunta dito sa simbahan ng Quiapo, lalo na kapag Biyernes, para lamang magtaas ng kamay sa Poong Nazareno. Na pag sinabi pagtaas ng kamay, Lord, pengi naman. At anong hinihingi? Lord, penging pera. Lord, penging magandang kalusugan. Lord, penging trabaho. Lalo na sa trabaho. Kasi kapag walang trabaho, wala kang pambili ng mga bagay na gusto mo na inaakala mong magbibigay ng buhay sa iyo. Pues ngayon, sinasabi, maganda nandito tayo at hindi naman pinagbabawal at sinasabi na itigil natin ng pagtaas ng kamay, paghaplos sa Kanya, pagpila, kahit napakainit. Pero wag mong kakaligtaan ng pinakamahalagang bagay na dapat mong tanggapin ngayon, ang katawan ni Kristo. Yun nga lang, no? Sabi nga sa Ebanghelyo, yung mga Hudyo noon, habang ipinapaliwanag ito ng Poong Nazareno, naguguluhan sila. Nagtatalo-talo sila kasi hindi nila lubos maisip. Sabi, paano niya ibibigay ang kanyang katawan? Ano, babalatan ba natin siya ng buhay? Ano to? Cannibalism ba? Para makain natin, sinasabi niyang, kainin niyo ang aking laman? Hindi ko po alam, no? Sana hindi na kayo naguguluhan kasi yung sinasabing katawan ni Kristo, laman ng kanyang laman, itong kapirasong ito ng tinapay. Ito lang, kung mananalig ka kay Kristo sa Poong Nazareno, ito lang, sapat ito para bumalik o manumbalik ang sigla mo, para manumbalik ang saya mo, para magkabuhay ka. Ito lang. Kaya lang, minsan, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang mag-inarte. Nandito ka na di ba? Nandito ka na, tapos hindi ka kakain. Tapos aasahan mo na pagpalain ka ng Poong Nazareno, ito mismo higit pa sa pagpapala na hinihingi natin kasi ito magliligtas ito sa atin. Kahit anong haba ng pila mo, ng pagtitiis mo sa init, makahawak ka man lang doon sa imahe ng Nazareno na sa atin pong mga deboto talagang mapaghimala. Pero hindi ka maliligtas niyan. Kasi hindi naman yun ang sinasabi ng Poong Nazareno. Ulitin ko, hindi pinagbabawal ng Nazareno. Kaya nga tinatawag niya, lumapit kayo sa akin. Pero pag lumapit, pag sinabi niyang, kanin ninyo ang aking laman, ang aking katawan, kumain ka. Kasi matindi yung pagsubok na pinagdaraanan mo. Matindi yung kung saan mang sitwasyon ka ngayon at alam nang kailangan mong magpalakas. At ito yung magpapalakas, ang katawan ni Kristo. Hindi ang mga politiko ang magpapalakas sa iyo. Kuha na nila yung gigil ko no? Wala nang ginawa, kundi magsiraan, maghilaan. Ano ba bang ginagawa nila, no? Magkakakampi, bukas magkakaaway, maglalaglagan. At sana nakikita nyo rin talaga na hindi ang kayamanan. Kasi ang dami na nilang pera. Di na nga kasya sa bangko. Nasa maleta na nga Pero wala pa rin silang buhay. Gusto nyo ba ang ganong buhay? Ang gulo ng buhay nila. Bakit? Kasi pilit silang lumalayo sa Diyos. At tayo, baka doon din tayo patungo na gusto lang natin pera. Lord, Poong Nazareno, pengin pera. Pero inilalayo natin ating sarili dahil, eto na bibigay na nga sa iyo ang kanyang sarili. Pero ayaw mong tanggapin.
Kasi iyak-iyak ka dyan. Pong Nazareno, tulungan mo ko. Halos, no, sino pa ba ang lumuluhod dito? May mga lumuluhod pa ba mula doon sa pinto hanggang dito? Diba? Pero pagbibigay na, ayaw. Hindi naman, sabi nga, kung mahilig ka sa buffet, pues, eto, wantosawa ka din. Sa tuwing dadalo ka sa misa, sa tuwing dadalo ka sa pagdiriwang nito, kumain ka. Huwag na kung ano-ano pang mga idadahilan mo na, ay, hindi ako karapat dapat. Lahat tayo. Kaya nga, di ba, pag sinasabing, ito ang katawan ni Kristo, lahat tayo nagsasabing, Panginoon, hindi ako karapat dapat na tumanggap sa iyo. Kasi wala, kahit nga kaming pari eh. Wala ni isa sa atin ang pwedeng sumigaw ng, ako karapat dapat ako. Hindi eh. Wala. Kahit gaano tayo makamakasalanan, ibibigay niya ang kanyang katawan. Naalala niyo po yung huling hapunan, di ba? Kasi nasa Pasko tayo ng pagkabuhay. Di ba? Nung huling hapunan, alam niya ang mga ugali ng mga alagad. Alam niya sinong magkakanulo, alam niya kung sinong magtatatwa, alam niya sinong tatakbo. Pero lahat sila binigyan niya ng tinapay. Binigyan niya ng pagkain. Pero yung pagkatapos niyan, yung desisyon nasa sa atin pa rin. Pero yung paanyaya, manalig ka, manampalataya ka, tsak, yung biyaya at pagpapala na hinihingi mo, ipagkakaloob sa iyo yan nang hindi mo pa namamalayan, higit pa sa inaasahan mo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka. Pag hindi kayo kumain, sasampalin ko kayo mamaya. Di ba? Pag minsan pag pinapakain, aayaw-ayaw. Ito na yung pagkain na, ng kaligtasan natin, ito na eh. Kahit anong dami ng pera mo, hindi mo yan pwedeng dalhin sa langit. Hindi mo yan pwedeng sabihin na, ay marami akong pera, papasukin mo ako. Hindi eh. Kasi kung dito pa lang sa lupa, tandaan nyo ha, kung dito pa lang sa lupa, hindi mo tinatanggap si Kristo sa anyo ng tinapay, huwag kang umasa na tatanggapin ka sa langit. Wala ito sa yaman, sa dami o sa konti o kahit wala. Hindi yan ang magliligtas sa iyo. Alam ko kailangan natin yan, pero hindi yan dapat natin pagtuunan ng pansin na parang diyan nakadepende ang kaligayahan mo. Kasi ang sinasabi ni Kristo, naririto ang buhay, ang tinapay ng buhay, ang pagkaing magbibigay ng buhay sa iyo. Pakisabi ulit sa katabi, kumain ka. Tama na yan kung anong dahilan mo kasi matagal na yung dinadahilan mo kung bakit hindi ka kumakain. Matagal na yan at alam na ng Nazareno yan. Sasabihin nyo, hindi po kami kasal. Alam na ng Nazareno yan. Kaya lalo ka dapat kumain. Ay, may kasalanan po ako, nagsugal po ako. Alam na ng Nazareno yan. Nanloko po ako, nagnakaw po ako. Alam na ng Nazareno yan. Pero ibibigay pa rin niya ang kanyang sarili dahil kailangan mong mas maging malakas para nang sa ganon, maituwid mo yung mga bagay na sinasabi mong hindi ka nagiging karapat-dapat. Hopefully, pag kumain ka ng kumain, maging malakas ka, makapagdesisyon ka. Itigil mo ang bisyo, itigil mo ang pambababae, itigil mo panlalalaki, itigil mo ang pakikiapid, ititigil mo ang pagnanakaw. Kasi malakas ka na dahil sa katawan at dugo ni Kristo. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito.
Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipawalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkos, higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap at pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang lahat ng ito'y iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Alleluia. 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 Alupay na yanig, ito rin ay tumahimik nang akon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan
sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang
ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.